ito ang patunay kung bakit di ka dapat sumuko sa isang Rubik's Cube competition. Pero, okay. Story time muna. Last competition vlog, ang lapit ko nang maabot yung pinapangarap kong sub-8 average of 5. Sabi ko nga, 6 years na ako nagro-Rubik's Cube at gusto ko talaga mapasama sa mga pinakamabibilis sa buong Pilipinas. Kaso nga lang, nag-fail ako. My son's a failure! Sumama ako sa isa pang competition, pero nag-fail pa rin. Ang isa pa, wala pa rin. Pero baka malay mo dito. Kaso, hindi pa rin. Siguro dito na sa competition na to. Pero alas, nag-fail pa rin. Hanggang sa naka 20 competitions na ako, pero puro sablay lahat ng mga times ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang mailap talaga ang pangarap ko. Actually, naisip ko na nga lang na sumuko na lang eh. After all, 18 years old na ako nung nag-start mag-Rubik's, kaya medyo matanda na ako, late na rin. Siguro para sa mga bata na lang ang Rubik's. But then again, nag-try ulit ako at yun ang mapapanood nyo sa vlog na to. And oh, by the way, tama na ang drama, this competition vlog is proudly sponsored by M&M Cube Shop. Let's go! $7.85, let's go! Yay! 7.86! Hello, Uno. Hi. By the way, this is Uno. Philippine NR, single 2x2, right? Yeah. Yes. Okay, do your signature pose. Do you have any preparation for this event? Free by free. Free by free. Okay, what's your goal? Free by free. Free No, free by free. Free by free. Let's watch out for Uno if he'll be able to break the free by free PR single and average. Woo! And of course, 2x2. Pagkatapos ko makipagkulitan kay Uno, guess what? It's 2x2 time. Now, wala naman akong expectations sa 2x2 event, pero I just hope na makachamba ako kahit isang 1 second man lang. First scramble was so good until... Oh no! Sa ibang side ko dapat ginawa yung OL algorithm para skip na siya. No! No! Anyway, after ng good scramble sa first solve, di na ako nagkaroon ng swerte at naka-experience pa nga ako ng timer malfunction. But the good thing is, may delegate na nag-verify. Thanks to Kuya Luigi. After ng decent average sa 2x2 event, it's clock time. But unfortunately, I still don't have my own clock. Please, M&M, baka naman. Kaya ayun, humiram muna ako kay Uno. Okay, honestly, I'm really interested sa clock puzzle. Like, how do people even get fast in this puzzle? Can someone school me? I don't know. Wala pa akong average sa event na to because I cannot beat the cutoff. Pero look at these solves. Is it yay or nay? Sadly, pareha sa DNF, ang ibig sabihin nun ay did not finish o hindi mo natapos yung solve. Kaya ang end up, wala pa rin akong average. Kaya to compensate sa double DNF kanina, binigyan ako ng M&M Cube Shop ng dalawang cool looking bags na to. By the way, available na to sa shop nila. You can chat them sa Facebook page. Just follow M&M Cube Shop. And here comes free by free second round. Another chance para maabot ang pangarap kong 7 seconds average of 5. Well, actually, hindi naman masyadong mahirap para makakuha ng 7 second solve sa isang Rubik's Cube. Pero yung average, yung consistency, yun yung mahirap at challenging at pwede kong sabihing imposible. So nag-focus ako at trinay kong hanapin ang first F12 pair tapos bahala na. .10. Not the best, marami akong mga pauses doon. Hindi rin siya 7 seconds pero still not bad para sa first solve.
Second solve was... okay, tignan muna natin. Okay, sabihin na natin nagkamali ako sa F12. Medyo naguluhan ako sa flow pero feeling ko kaya pa yun bawiin kung hindi lang N-perm ang nakuha ko sa PLL. Pero anyway, wala na tayong magagawa. Third solve. $7.88. Medyo nakahinga ako dahil magaganda yung mga cases at gumamit ako ng keyhole technique. By the way, kung hindi ka pa familiar, meron akong tutorial dyan. Pero segue muna tayo sa isang WSA official competition, tinatanggal yung pinakamabilis at pinakamabagal na time sa pag-compute ng average. Kinukuha lang yung tatlong gitnang times para makuha yung mean at yun yung tinatawag na official average. Ngayon, kailangan ko na lang iwasang magkaroon ng mas mabagal na time kesa 9.19 para maisaba ko pa yung average ko. Kaso nga lang, 10.55. Nanlumo ang aking pakiramdam. Wala nang pag-asa para maka 7 second average. At inisip ko na lang na siguro hindi para sa akin talaga. Siguro matanda na ako para makakuha ng ganung average. So, to solve 5, mas na bad trip ako dahil hindi ko talaga makuha yung timpla ng solution at turning ko. So second round ng 3x3, very happy sa mga times. Although not the best, pero still better siya sa first round natin. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa 4x4 natin mamaya. Hello Michael. What do you want to say sa vlog? Mag-subscribe kayo. Yeah, subscribe to what? Subsolves. Oh God, I forgot. Subscribe. Subscribe. Ano gusto mong sabihin sa vlog? Wala lang. Mag-clock kayo. Mag-clock kayo. Hello DJ, may gusto ko bang sabihin sa vlog? What is up? May ano ka? Mira loops ka dyan? Papatak. Okay, papatak. Sub 30. Let's go. So first round 4x4, hindi ko alam kung anong nangyari doon. First solve 38, kinakabahan na ako doon. And I thought or I felt like hindi na magiging maganda yung average ko. Pero ayun nga, yung mga sumunod na times is very disappointing. Naka 50 seconds nga ako which is very surprising. Not surprising, but I don't know, nag-choke talaga ako nun. Pero the good news is may second round naman and hopefully makabawi tayo sa 4x4 second round. Up next is 5x5, so tignan natin kung ano yung times natin doon. Okay, so 5x5 time and I'm using the 9cm 3x3 cube for warm up. Not sure if this is effective, pero we'll see, no? Expectations sa 5x5, nothing. Pero why not? PRs are always welcome. Now, solving 5x5 is, ano ba? Okay, you know what? Panoorin na lang natin. Oh, wait. Oh, goods. Goods. Akala ko goods. Pangit. No. Okay, wala na. No. I mean, wala na. And ayun nga, at the very least, meron pa rin akong PR at nakuha ko pa yung BPA o Best Possible Average sa last solve. Pero check this out, this is Gian, matagal na rin siya nag-aim ng sub 1 minute average sa 5x5, which is ridiculous kung iisipin mo, diba? Pero yeah, panoorin natin. Makuha niya kaya? And PR nga. Congrats sa kanya and I believe na marami pa siyang nag-break na record niya.
Sorry, medyo OA lang yung judge. Next round was 4x4 at sabi ko nga kanina, babawi ako from last round kasi super bad talaga yung average ko. Kung makikita nyo, may 30 seconds single official record ako at 34 seconds naman sa average. Tignan natin kung mabit ko sila. Alas, wala talaga, pero at least B-pay naman ang nakuha ko sa last solve. Kuya Luigi, is that you? Kuya Luigi, is that you? Oh my goodness. Insan! Picture ko kayo. Meanwhile, Una, riz me. How do you riz people like me? Do you hate me because I have my Una reverse card? Dito. Oh no. Oh, thank you. Chip delights from Uno. So, pagkatapos kong kumain, by the way, thank you ulit sa nagbigay ng snacks. It's Spearminx and Scoop time. Hello, it's Spear time. I'm with Clark, Vincent, Doria. Say hello. Hi. Yes. No, not piercing. Piercing, no? I said so. What a skip. Yes, I'm 20. Actually, hanggat maaari, ayaw kong gawing big deal yung Rubik's Pero para sa akin talaga, hindi lang siya isang laruan. Naging gateway ko to para express pa yung sarili ko, para makita pa kung hanggang saan yung abilidad ko bilang ako. Kaya nagtatry pa rin ako kahit na mahirap, kahit na, okay, sabihin na nating imposible. So, here I come, 3x3 final round. Medyo kabado ako kasi head-to-head yung format. At si Uno pa yung kamatch ko, which by the way beat me noong second round. Pero, nag-focus pa rin ako sa goal ko na hanapin yung efficient cross at first F12 pair. No expectations, relaxed turning, at bahala na. .14, pasok sa banga at satisfied ako sa turning ko pero maaga pa para magsaya. So second solve, focus pa rin ako at inisip ko talaga na parang nagpa-practice na lang ako sa bahay. Wow! 7.1. Nanginginig na yung mga kamay ko at kadalasan kapag nagpa-practice ako sa bahay, napuputol agad yung 7 seconds streak ko. So sa isip ko, okay, di na dapat ako kabahan kasi alam ko na bad solve na yung susunod pero tignan natin to. .65? What? Totoo ba to? Tatlong 7 seconds in a row? Parang may mali eh. Pero okay, pause muna. For context, meron akong history na nakakakuha ko ng 7 seconds na sunod-sunod sa isang average. For example, nung M&M Cube Cup at noong Pampanga competition. Pero as expected, nag-choke ako sa dalawang solves kaya ang result failed pa rin. Ngayon, hindi ako magaling sa math pero kailangan ko na lang ata makakuha ng low 8 second solves para ma-lock in yung average. So, makuha ko kaya? And yes, nakuha ko nga at sa wakas 7 seconds na rin ang average ko. Pero wait. May pa-bonus pang sub 8 solves sa last scramble and this places me sa rank 18 sa buong Pilipinas. Now, I know na very personal kung bakit ako nag-Rubik's pero I think malaking tulong yung mga taong nasa paligid ko. Yung mga nakaka-cube-meet ko, yung mga napagtatanungan ko ng mga tips and tricks, and of course, yung buong community. Syempre, nandun ka. Thanks sa support sa channel to and I will do my best para mag-share pa ng mga speed cubing tips na alam ko. It's been a long story para sa akin pero sabi nga nila, it's never the destination, it's the journey. Basta tandaan, keep cubing!
Subscribe.